na kami, college na kami nito, college na kami. Nagtuturo yung professor namin sa management, basic accounting ang tinuturo. Kami, mga AB philosophy. Alam mo naman, pag AB philosophy ka, ibig sabihin noon, bobo ako sa math. Kaya kahit gaanong ka, ganun, ano na bang sinasabi nito? Talagang walang pumasok. Wala na talaga. May kaklase akong habang nagle-lecture at nakatingin sa amin yung professor namin, sabi niya, one time nagtanong yung professor namin. Siyempre, philosopher ako, bobo ako sa tinuturo niya. Hindi ko alam, sir, sorry, hindi ko alam. Maka-3 lang ako dito, okay na sa akin, glorious na yon. No? O 3.5 pa. O kung ano man, bago lang mag-5, glorious na sa akin yon. Talaga, pumasa lang talaga. Tinanong kami, lahat kami AB philosophy doon sa subject. Galit na galit yung professor namin. Mga bobo kayo, sabi niya. Mabuti pa ito si Rabehe. Rabehe ang apelyido ng pag ganun. Sagutin mo nga niya. Kanina ko pa ito napagmamasdan. Ito lang ang tingin ko, nakakaintindi. Sabi niya, ay hindi rin pala alam. At least hindi nagsasalita. Yung gesture, parang natututo. Alam niyo mga kabataan, sa Bible, para sa Diyos, binibigyan niya ng mabigat o dinidiinan niya ng gusto sa isang tao na kailangan ang tao ay matuto. Ayaw ng Diyos ng bobo. Sino dito ang gusto ng Diyos? Pakitas ang kamay. Ang gusto ng Diyos. Sino dito ang gustuhin ng Diyos? Pakitas ang kamay. Seryoso ito? Sino dito ang gustong magustuhan ng Diyos? Naintindihan niyo ang tanong ko? Pakitas ang kamay. Yun. Huwag kang maging bobo. Dahil ayaw ng Diyos ng bobo. Wala daw na Kristiyanong bobo. Dito sa binasa natin, sabi dito, you have to acquire wisdom. Kailangan kang magkaroon ng karunungan at sabi pa nga dito, ubusin mo na ang kayamanan mo just to acquire wisdom. This is the instruction of the Bible. Gastusan mo ang pag-aaral mo. Makita yun ng bawat magulang, gastusan mo, igapang mo ang pag-aaral mo. Pero doon sa paggapang na yun, sabi, pagsikapan mo. Do you know that word? Pagsikapan mo. Pag dumarating sa inyo yung salitang pagsikapan mo, ano ang ibig sabihin yun sa'yo? Sa tingin mo, Oscar, ano yung imagination mo ng salitang pagsikapan mo? Hello? Sa iyo, pag sinabing pagsikapan, ano yan? Bibigyan mo ng oras? Oo, nagsisikap ka Alam nga naman, wala kang oras doon. No? Totoo yan. Pinagbibigyan mo ng oras o binibigyan mo ng oras, binibigyan mo ng halaga yung bawat saglit patungo doon sa isang bagay na nais mong abutin. Ibig sabihin nito, kapag sinasabing nagsisikap, masasabi ka lamang nagsisikap kapag ikaw ay mayroong kinakikitaan ng sinasabing passion. Do you know that word? Passion? Tapos ng mahal na araw, kaya hindi na yun ang ibig ko sabihin, passion na yun. Passion. Double S. Walang Y. Ha? Passion. Pag sinabi mong ang tao ay may passion, ito yung hindi mo pwedeng patigilin. Kahit tadyakan mo, hindi pa rin siya titigil. Kahit sapukin mo, idediretso niya pa rin yung ginagawa niya. Kahit ano yung obstacle sa daan, magsisika pa rin siyang gawin niya yon.
Alam niyo, may kilala ko nito na napaka-husay na isang tao. Anak siya ng pastor. Alam niyo noon ang mga pastor, kapag sinabi ka noon na pastor, ibig sabihin wala ka talaga. Hindi katulad sila ng mga pari. Ang mga pari, bukod sa walang pamilya, nagkakaroon sila dahil wala naman silang ibang binubuhay. Ang mga pastors noon, kung mabigyan ka lang ng kaunti ng mga miyembro mo, yun ang tinatanggap niya. Ibig sabihin noon, yung pamilya nila talagang hirap noon. Ngayon na lang naman na-develop yung church natin kung paano mangalaga ng mga pastors. During 30 years ago, 40 years ago, ang mga pastor naglalakad yan at halos walang may pakain sa pamilya nila. Ganon noon ang mga pastors. May isang anak ng pastor na marami na ang nag-discourage sa kanya na huminto na sa pag-aaral dahil nakapaa at ang kanyang uniform, yun na rin ang kanyang pantulog minsan. Pero nagsikap ito, alam nyo, ng nag-iitong magaling na senador. Nung una, sinabi ko sa inyo, si Salonga, anak din siya ng pastor. Pero isang ito, nag-iitong magaling na senador, hinangaan ito ng maraming tao dahil sa katapatan niya at hindi siya naging korap sa kabila ng kaniyang mga paghihirap noon. Alam niyo kung bakit? Naturuan ito ng husay ng kanyang ama, ng wisdom, ng faith. Ang tinutukoy ko, patay na siya, pero maaalaala niyo pa siya dahil kilalang kilala siya noon. Si Neptali Gonzales. Nakilala niyo si Neptali Gonzales? Ala, hindi niyo inaalam ang mga senador niyo. Buhay na kayo noon eh. Kilala mo si Neptali Gonzales? Yes. Ikaw, kilala mo? Aba. Si Salonga, kilala mo? Hindi rin. Aba naman. Okay. Dalamin niyo yung history niyo. Ito yung mga taong hindi mo pwedeng tinagin ang mga prinsipyo. Noon, unang mga panahon, kapag sinabi kang senador, sasaluduhan ka talaga. Senador talaga yan. Katulad ni Arturo Tolentino. Hindi nyo ba alam ang naglagay ng boundary sa dagat na hindi mabilagyan-lagyan ng boundary noon? Si Arturo Tolentino. Siya nag-propose niyan sa United Nations. Kaya nagkaroon ng mga boundary ang mga bansa sa kanilang mga Pilipino yon. Noon, pag senador, talagang may inilalaban na utak. At ang pinag-uusapan nila doon, hindi yung kabit nito, hindi yun ang usapin nila noon. Wisdom and knowledge and future. They talk about the future. Ngayon, hindi na eh. Ang pinag-uusapan, alam niyo naman ang pinag-uusapan ngayon ng mga senador, di po ba? Kung sino ngayon ang latest na gwapong aktor, yun ang pag-uusapan doon. Kung ano ang latest na chismis, yun ang pag-uusapan ngayon sa Senado. Di ba? Ngayon, very cheap ng Senado ngayon. Ewan. Kaya kailangan natin ng prayer. Ngayon, ang puntos ko dito, itong taong ito na si Neptali Gonzales, pinagsikapan niya lahat. Hindi siya nasaway ng kahit sinong mga tao na gustong sabihin sa kanya, tumigil ka na. And he became a good senator. Isinirespeto siya ng buong bansa. Alam niyo kung bakit? Because of the passion that was in him. Na sinimulan niya, kayo mga estudyante kayo, mag-create kayo, ipag-pray niyo na magkaroon kayo ng passion. A student without a passion, ito yung mga estudyante na nasusumpungan nila ang sarili nila sa ilalim ng tulay ng Quiapo. Nakikita niyo ang ilalim ng tulay ng Quiapo? Sino nakapunta na sa Quiapo? Baka nagsasalita ako ng Quiapo, hindi niyo pa pala napuntahan. Nakapunta ka na ng Quiapo? Hindi nga. Ganito na lang. Sa ilalim ng tulay ng SM Lipa. Yung mga walang passion, ito yung natutulog sa mga bangketa. Alam niyo na ang ibig ko sabihin? Ano yon? Hindi ko sinasabi na ang lahat ng natutulog dyan sa bangketa ay walang passion sa buhay.
They may be victims. But most likely, yung mga tamad na tao, yung mga tamad na estudyante, ito ang walang nararating na magandang kinabukasan. Wala kang passion. Pag sinabi sa banal na kasulatan, pagsikapan mo, ibig sabihin, makikipagbuno ka laban sa katamaran, laban sa anumang uri na maaaring sumagka sa gusto mong abutin. Ito yung mga taong nagkakaroon ng sinasabing mahusay na kaisipan. Nagkakaroon ng sinasabing wisdom. Tandaan natin yan. Ano pa ang nais ng Diyos sa atin? Pag inialok daw sa iyo yung wisdom, huwag mong tanggihan. Do not say no to wisdom. Anong ibig sabihin noon? Mga kabataan, punuin nyo ang sarili nyo ng maayos na karanasan. Sabi ng banal na kasulatan ay ganito, enjoy your youth while you are still young. Ano ang enjoy your youth? If I have to paraphrase that statement, sinasabi, pakinabangan mo ng husay ang iyong kabataan. Tandaan mo yan. Alam mo, ang pinakamaikling bahagi sa buhay ng tao ay ang childhood, yung kanyang pagiging bata at ang pagiging kabataan. Ilang taon lang ang pagiging bata? Up to 12 years old. Bata ka nun. Pag ikaw ay nag-13 na, kabataan ka na nun. At kapag natapos mong babae ka ang 18, young adult ka na nun. Kaya nga i-present ka na sa community. Alam nyo ba ang ibig sabihin kapag nagdibo ka na? Sinasabi ng magulang mo, they are already responsible. They already can decide for their own. Kaya 18 ka na, ipinipresent ka na sa community. Sa ibang, noong unang panahon, kapag ipipresent ka na sa community, parang sinasabi ng magulang mo, pwede na itong mag-asawa. Ang kaso ngayon, ang 18 years old, hindi pa marunong magsaing, hindi ka pa marunong mag-asawa. Di ba? Sino dito ang 18 years old? Ayaw magsipagtaas ng kamay, oh. Talaga naman. Yung mga tigta-30, yun ang nagki-claim ng 18 years old. Grabe naman, no? Hindi pa naman pala 30 yan si Alem. Yan ay 29 and a half years old. Joke. Alam nyo, yun, ganon yun. Yung mga lalaki naman daw, ngayon na lang na-imbento, during the 20th century, wala naman talagang dibo ang lalaki No? Pero ngayon naman na-imbento, para man sabihin may dibo, 21 years old. Pero nag-imbento na lang yung community. Ang nagdidibo, babae. Originally. Dahil sinasabi, handa na sila. Yan ang katotohanan dyan. Ibig sabihin, pinaghahandaan ang buhay pagkatapos mo na ikaw ay mag-18 at pag 19 ka na, sino ngayon ang mga 19 na mga babae? Young adult ka na. Hindi ito CYF ng hindi ito CYF ng church. Sa community, young adult ka na. Ikaw ngayon ay magpapatuloy pagdating mo ngayon ng 29, 30, considered adult ka na. Nung unang mga panahon. Bakit ganyan ang mga panuntunan? Bakit? Dahil noon ang mga babae nag-aasawa 14 years old, 12 years old. Pwede nang mag-asawa. Sino dito ang mga 12 years old? Hindi ko ma-imagine kung paano ka mag-aasawa. Noon, 12 years old, 13 years old, 14 years old, pwede na yan mag-asawa. Kaya magtataka ka noon, ang lakas-lakas pa ng lola mo, yung pala nag-asawa, 3 years old pa lang. No? Tindi, no? Ganon kababata noon, 12 years old pa lang, 13 years old. Si Mary, nag-asawa siya, according to the historians, according to the scholars, Bible scholars, Mary got married at the age of 14. Kaya matagal nang patay
si Joseph, buhay pa si Mary. Dahil si Joseph noon, uh, according to the scholars, mga around 50 or 60 years old siya noon. Ang tindi, no? Nakapag-asawa yung 50 years old ng 14 years old. Ang tawag niyan sa panahon natin ay pedophiles. Di ba? Mag-asawa ako ng 12 years old. Imagine mo naman yon. Grabe. Pero hindi naman kasi ang standard noon ng lipunan natin, nila noon sa lipunan natin ngayon. The point here is, ang pinakamahabang bahagi, mga bata, ay ang adulthood. Huwag niyong madaliin yan. Huwag niyong madaliin yan. Na nangangarap kayo, yung mga lalaki, naglalagay na ng bigote sa, para mukha ng matanda. Hindi, huwag niyong madaliin yan. Enjoy your youth. But do not abuse it. Huwag kang mag-drugs. Pag nagda-drugs ka na, manginginom ka na, puno ka na ng bisyo, hindi ka na, you are no longer enjoying your youth. You are already abusing your youth. Dahil lumalapit ka na sa kamatayan. Enjoy your youth. Ibig sabihin, kung ano ang ibinibigay sa iyo ng Diyos na pagkakataon, i-grab mo na yan dahil maikli lang ang panahon. Pagyamanin mo na yan. Ito ang sinasabi, kung binibigyan kayo ngayon ng Diyos ng pagkakataon na mag-aral, mag-aral kayo. Huwag nyo yan talikuran. Amen? Okay, ganadong-ganado sila. Sabi, Amen. Okay lang. O sige. Okay, diretso tayo. Huwag niyong talikuran yan. Pag hinayangan niyo yan. Ako noon, ang bata pa ako, when I was in grade 3, nagpaplano na ako. Pinaplano ko na ang lahat sa sarili ko. Dapat, ang normal, mag-graduate ka ng college. 21 years old, di ba? Sabi ko, dapat mag-graduate ako. Bata pa ako. Hindi pa ako nag-21 years old. Nakaya ko yon. I became a pastor at Ellenwood Malate Church at the age of 18. Would you believe that? Ayaw niyong maniwala, no? Tingnan niyo yung record. Tingnan niyo yung record. I was born in sasabihin ko pa ba? 64. And I became a licentiate pastor at the age of 18. That was 1983. After 1982. At in 1984, I became the youngest pastor at Ellenwood Malate Church. I was an associate pastor of Ellenwood Malate Church for 7 years. Yung mga Protestants, yung mga UCCP, they will understand what I'm saying. Ellenwood is the most prestigious church, UCCP church. Ito yung cathedral niya, hindi pa yung Cosmopolitan. Alam niyo kung bakit? Ito yung very historical church. Ano ang ibig ko sabihin? Plinano ko yun. At nag-stick ako sa plano ko. At bahagi ng plano ko that at the age of 21, kailangan mag-asawa na ako dahil gusto kong kalaro ko ang mga anak ko. Then I got married at the age of 21. I'm not recommending it. Unless you planned it well. Unless you know your plan for your life. Then now, ako ay 48 years old na. And look at my children. Kalaro ko sila. Dahil ang tatanda na nila. Diba? Nakikita ko sila, ganito pa ako, nakikita ko sila, professionals na sila. Diba? And I'm enjoying it. Sa plano, nakaplano. Planuhin nyo ang buhay nyo. Ayusin nyo ang pagkakaplano dahil walang binabalikan ang buhay. Kapag nagkamali ka, mali yan. Pagdudusahan mo ang pagkakamaling yan. Sabi ng isang matanda sa Cavite ay ganito, kung noon ay nakinig lang ako sa magulang ko, sa tingin mo yung nagsasabi sa akin noon ay multimilyonaryo ngayon o gusgusing kuba sa paghihirap?
Sa tingin nyo, multimilyonaryo ang nagsasabi niyan, nakapagtapos ng pag-aaral at doctorate, na plano yung buhay, o walang narating? Sa tingin nyo? Obviously, walang narating. Kung sana. Ang taong punong-puno ng panghihinayang yung mga taong nagpapabaya. Huwag niyong pabayaan. Huwag kayong magmadaling mag-asawa, mga bata, ha? Hayaan mo nyo lang silang parang mga bangaw na aali-aligid sa inyo. No? Kayong mga babae, hayaan mo muna yung mga lalaking parang mga bangaw na aali-aligid. Tapusin nyo muna ng maayos ang inyong pag-aaral. Huwag nyong talikuran ang pagkakataon na kayo ay magkaroon ng karunungan. Amen? Sabi dito, pahalagahan mo ito, at kapag maayos ang pagpapahalaga mo nito, ito ang magiging mong karangalan. Ito ang magiging mong korona. Ito ang maaari mong pwedeng iharap sa mga tao at doon kanila irerespeto. Tandaan mo yan. Sinabi ko ito sa inyo ngayong gabi, mga kabataan, dahil ang gusto kong makita ninyo, sa Diyos, ang gusto niyang tao, yung maayos. Kung gusto mong kalugdan ka ng Diyos, gawin mo lagi sa araw-araw ang pinakamainam sa iyo. Do your best at all times. Hindi tinatanggap ng Diyos sa kanyang harapan yung sinasabing second best or third best. Always give your best to God. Make it always be an offering. Ano man ang ginagawa mo. Dahil yun, kung hinahanap mong kalugdan ka ng Diyos, yan ang dapat na nasa isip mo lagi. Gawin mo lagi yung best. Yun, ito ang kinalulugdan. Ito yung mga taong ginugusto ng Diyos. Tandaan mo yan. Sinasabi mo, nakakilala ka sa Diyos. Sino dito ang tumanggap na sa ating Panginoon bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas? Kay Jesus. Sinasabi mong, tinanggap mo yan, then makita sa iyo lagi yung best. Ayaw niya ng isang Kristiyanong pipitsugin. Kailangan, gusto niya lagi. Gusto lagi ng Diyos na ikaw ay matatag. You're doing your best. Dahil doon ka tatapang, doon ka mapapanuto. Sabi, may kasabihan ganito. Ito ang iiwan ko sa inyo. Sino dito ang matatapang? O, duwag na lang. Sino ang mga duwag? Aba, wala din. Mga ano kayo? Mga wala lang? Ano ba naman yan? Sino dito ang matatapang? Wow, ang tatapang nila. Ang galing. Hindi ka takot sa dilim, Jeros? Matatapang. Sabi, may kasabihan ganito. Kailangan talaga natin yung tapang. Yung tapang ay hindi nangangahulugang hindi natatakot, yung matapang. Yung matapang, natatakot, pero meron silang guts to pursue the things na dapat nilang gawin. Yun ang matapang. Ang duwag, oras na natatakot, kakaripas ng takbo, aatras. Yan ang duwag. Ang ang kailangan daw natin, hindi lang tapang. Kapag matapang ka lang, mauuwi daw ang buhay mo sa recklessness. Recklessness. A person who doesn't have wisdom, a so-called courageous person who doesn't have wisdom, the life of that person is reckless. And therefore, malapit siya sa kamatayan. But a person who have a wisdom and knowledge, but without courage, ang tawag mo doon, duwag. Tandaan mo yan. Kailangan magsama lagi ang dalawang ito. Courage, wisdom. Yun ang kinalulugdan ng Diyos. Dalhin niyo sana ito. Be courageous. Acquire knowledge. Acquire wisdom. If you want to please God. Amen? Magandang gabi po.
Salamat po sa napakagandang mensahe ng Panginoon. Yan. Sino po may Bible? Ating nga pong buksan ang ating Bible sa Gawa, chapter 20, verse 35. Ito po ang sinasaad. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang may hirap. Alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Sa pagkakataon pong ito, ibigay nga po natin yung best na offering po natin sa Panginoon. Inaanyayahan po ang nais na maghandog na pumunta sa unahan para po sa kanila pong offering. Tayo po ay saglit na manalangin para po sa ating offering. Sige po, tayo pong lahat ay pumiki, tayo lahat ay tumungo. Dakilang Diyos, salamat po sa iyo. Salamat po sa mensahe po na amin pong narinig mula po sa inyo pong lingkod na si Pastor Art, Panginoon. Lord, binibigay nga po namin ang best po namin sa iyo, Panginoon. Best na offering po namin ngayon, Panginoon, sa iyo. Nais nga po namin, Panginoon, na ito po iaalay lamang sa iyo, Panginoon, at ito po'y magamit, Lord, sa inyo pong kalwalhatian, Panginoon. Lord, i-bless nyo nga po ang mga taong nagbigay, at ikaw po, Panginoon, ang patuloy na madakila sa kanilang mga buhay, Panginoon. At ganoon din po, Panginoon, i-bless na rin po, Panginoon, ang bawat isa po na naririto, Panginoon, na kami po, Lord, ay magamit nyo, Panginoon, para po sa iyo pong kadakilaan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Inaayahan po ang lahat ng kabataan na tumayo sa ating pag-awit ng last song. Sabi nga po, ang buhay talaga natin, talaga, hindi talaga maiiwasan na may ups and downs, diga. At sa proseso, at may tinatawag tayong proseso, hindi ito palaging madali. Sabi nga, bago ka makakuha ng wisdom, kailangan mong matuto. At para matuto ka, kailangan ka maging sensitive sa sinasabi sa iyo ng Lord sa buhay mo. Dahil yun yung pinakamagandang karunungan na maaari nating makuha bilang mga Kristiyano. At tandaan natin na matuto tayo magtiwala dahil siya ang Panginoon nating dakila. Alam niya yung lahat ng bagay kasi mula umpisa pa lang hanggang sa ngayon ay napatunayan niya ang pagiging dakila niya sa buhay na bawat isa sa atin. You are not a God. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. You are not a God. You are not a God created. Inaayahan ko ang bawat kabataan na itaas natin ang ating kamay sa Panginoon. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of
God alone. You are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're the only God. You're the only God whose power none can contend. You're the only God whose name and praise will never end. You're the only God who's worthy of everything we can give. You are God, that's just the way it is. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. Unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You are God alone from before time. Kumawit pa tayo na mas malakas para sa ating Panginoon. Yes, Lord. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Unchangeable. Let's all sing. Unshakable. Yes, Lord. Unstoppable. That's what you are. Unchangeable. Unshakable. Unstoppable. That's what you are. Yes, Lord. Yes, Lord. Bigyan natin yung palakpak na narapat para sa ating Panginoon. Nais ko pong iyuko natin lahat ang ating mga ulo sa harapan ng ating Diyos. Alam niyo mga kabataan, every time na nag-iipon tayo sa ganito, ang tawag natin doon is worship. We worship God. Pag sinabi nating pagsamba o worship, hindi lang basta tayo dumarating at sasabihin natin na tayo nanambahan. When we come together in worship, it means that you are also expressing your life before the Lord. Regardless kung sino ang iyong katabi, maaaring kaibigan mo yung katabi mo, regardless kung ngayon ka lang dumating, ang pagsamba ay paglapit sa Diyos at pagbigay ng iyong pinakamataas na regard, pinakamataas na
antas ng kapahayagan ng iyong buhay. You did not worship if you don't do it. Dumating ka lang sa church, but you did not worship. Because worship is also an offering of life. It is an offering of life. In fact, this is the highest expression of a person who worship. A person who learned to give his life or her life to God. Kaya ngayong gabi, kapatid, kung hindi mo pa nakikita ang sarili mo na naka-offer sa Panginoon, I would like to encourage you to offer that life to God. To God. Offer that life to God. Hindi ako tatawag ng tao na pupunta sa unahan. But kung saan man kayo ngayon nakatayo, try to search your life, your heart, and ask yourself if that life has already become an offering to God. Or did you already offer that life to God? Na sinabi mo, narito ako Panginoon sa iyong harapan. Inihahandog ko ang buhay kong ito sa iyo dahil kinikilala kita na ikaw ang aking Diyos. Ikaw lang ang Panginoon ng aking buhay. Ikaw ang hinahangad kong sundin. This is what I mean when I say highest regard to God. Highest regard. Na may paghahangad na sundin siya. Siya lang ang nais mong sundin. By that, you can worship God. You worship God if you have that kind of heart. At this moment, I would like to invite you to have a silent prayer before the Lord. Ikaw lang at ang Diyos. As you bow down your head before the Lord, sabihin mo sa Diyos kung ano ang nais mong ipahayag ng puso mo sa Kanya. If you want to offer your life to God, offer it now. That in the name of Jesus, you are accepted before God. You are made worthy. Tinanggap ka ng Diyos. Pagpalain mo, Diyos, ang mga kabataang ito na narito ngayon. Na sa bawat pagkikipag-ipon nila sa ganitong gawain, makita nila ang kanilang mga sarili bilang buhay na handog sa iyo. Handang tumalima sa iyong kalooban, naghahangad na hanapin kanila, naghahangad na masunod kanila. Knowing that this is the best offering that we can give you, the offering of this life. Ama, saliksikin mo po ang puso ng bawat kabataang narito. Mangusap ka po sa kanilang mga puso na maunawaan ang kanilang mga diwa kung gaano mo sila kamahal. Na sa pagmamahal mo sa bawat isa sa amin, ibinigay mo ang iyong bugtong na anak, ang kaisa-isang anak mo na aming Panginoong Jesus. Dahil sa pag-ibig na yun, namatay siya para sa amin. Father God, let your Holy Spirit move at this moment. Let your Holy Spirit speak in their hearts, Lord God, at this moment. Let them internalize, let them understand the love that you have shared to them through thy Son Jesus.
Nang sa gayon, O Diyos, maintindihan nila kung gaano ang halaga ng paglapit sa iyo. Maunawaan nila kung gaano ang pagpapahalaga mo sa amin dahil sa iyong pag-ibig sa amin. Nang sa gayon, umuwi sila sa kanilang mga tahanan, nadala ang kagalakan, ang pagpapasalamat sa iyo, sapagkat nakatagpo ka nila sa dakong ito. Lord God, I also pray, Father God, that you would give them wisdom, na sa bawat pagkakataon na sila'y dumarating sa dakong ito, maunawaan at matutunan nila ang kalooban mo, Diyos. At ito ang maging buhay nila. Nang sa gayon, hindi sila matulad sa maraming kabataan na napapariwara, maraming mga kabataan, O Diyos, na nagsasawalang bahala ng buhay, maraming kabataan sa ngayon na nawawala. Bagkus, Panginoon, magisilang huwara ng mga kabataan, sapagkat naintindihan nila na kung ano ang buhay na nais mo para sa kanila. Turuan mo ang bawat sa kanilang tunay na makilala kanila. Lalo na ang mga kabataan ngayon lamang nakadalo sa dakong ito. Lord God, speak in their hearts, O God. Speak in their hearts. Tell them, O God, how much you love them. Na wag nilang isawalang bahalang iyong panawagan, sapagkat ito na ang panahon, O Diyos, na dapat naming masumpungan ang aming sarili sa iyong harapan, na tumatalima sa iyong kalooban. Igawad mo kung gayon sa bawat isa sa amin ang iyong makalangit na bendisyon. Sa gayon, ang lahat ng mga ginawa ng iyong mga anak sa dakong ito ay hindi masayang kailanman, kundi pakinabangin ito ng bawat isang naririto. Sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. At ngayon, humayo kayo. Paliwanagin ng Diyos na ating Ama ang kanyang banal na mukha sa inyo at ingatan niya kayo. Sa inyong paghayo, patuloy niya ipagkaloob sa inyong mga puso ang pagbubulay hinggil sa buhay. Na maunawaan niyo kung gaano ang Diyos nananawagan sa inyong buhay. Kung gaano ang pagmimithi ng ating Ama na makatagpo ka sa dakong ito sa lahat ng panahon. Sa inyong paghayo, bigyan ka ng kapayapaan. Ipagkaloob sa inyo ang mahusay at maayos na direksyon ng buhay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sumainyo ang kapayapaan, ang pagpapala, at ang kabutihan ng Diyos. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa inyo. Sino ho dito ngayon ang kasali na sa cell group? Pwede kayong umupo. Pwede muna kayong umupo. Sino ngayon ang kasali na sa cell group? Okay. I would like to encourage you to attend the pre-encounter seminar sa May 5. May 5. Whole day yan dito sa church. Whole day yan dito sa church. Ay, encourage ko kayo para maintindihan nyo talaga kung ano ang pagkakilala sa Panginoon. Ano ang nais sa buhay nyo ng Diyos. Pre-encounter. And at the same time, I would like to encourage you to continue na magpatuloy kayo papunta sa encounter for you to be able to mature as Christian. It's about time for us to answer God's call. Amen? So, I'm encouraging you to attend that. Sa May 5, pre-encounter, baka may panahon kayo. God bless.
got the whole world. Okay, tayong lahat ay tumayo. Sa huling pagkakataon, sasayaw tayo ng It's Got the Whole World. Tapos, baba tayo lahat, sabay-sabay tayong mag-snack. Okay? 1, 2, 3, go! Okay, isa pa! Okay, for the glory of God! Okay, sabay-sabay na po tayong bababa at pagsasaluhan natin ang ating merienda sa baba. Okay? God bless us all. Hello. Okay, pwede na po tayong bumaba. Talagang gusto niyo ba sumayaw? Ha? Okay. Sino bang sasama sa baba?